Isang mapagpalang panahon na naman po ng pananalangin sa atin pong mga sumusubaybay at kasama po natin ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa maikling panahon po ng ating pagsasama ay nais ko pong pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na may kinalaman sa ating sarili. Ano po yung mga bagay na pagpapakahulugan natin sa ating sarili o ano ang mga pagpapakahulugan ng ibang tao sa ating sarili. Sa madalit sabi, ang title po ng atin pong pag-aaralan ngayon ay Sino ang nagbibigay ng kahulugan sa iyo? May ilang mga katanungan po tayong sasagutin bukod po doon sa title na iyon. Ang ilan po rito ay, ang sabi dito, sino ang pinakamahalagang tao sa buhay mo o sa buhay ko? Ano ang iniisip ng taong ito tungkol sa akin? Nilalabag ko ba ang aking konsensya sa pagbibigay lugod sa taong ito? Ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa akin? Bago ko po ipagpatuloy ang atin pong pag-aaral, ay nais ko pong basahin ang talatang natin sa umagang ito o sa gabing ito o anumang pong oras na kayo po nanonood. Ang sabi po sa ikalawang Korinto 5:21, siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Upang tayo daw po mga tao na nanampalataya sa ating Panginoon ay maging matuwid, may isa na hindi makasalanan ay ipagpapalagay na makasalanan. Siya na po ang papasan sa ating mga kasalanan at papasan sa punishment ng kasalanan ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naranasan niyo po bang mag-observe ng mga sanggol? Ay daw po sa isang kwento, kapag atin daw pong obserbahan yung mga sanggol ay halos meron po silang mga magkakatulad na mga pangangailangan. Ang ilan siguro ay gatas, lahat sila ay umiiyak kung sila ay merong nararamdaman o may pangangailangan sila o sila ay nagugutom. Ngunit kapag ang mga sanggol na ito ay lumaki, ay magkakaroon po sila ng iba't ibang pagkakakilanlan. Ang ilan daw po, ayon po sa isang teorya, ay maapektuhan po ang kanilang pagkakakilanlan o pagiging ang kahulugan ng kanilang buhay. Depende po sa mga taong nakapalibot sa kanila o sa magiging mga komento patungkol po sa kanila. Halimbawa po ang isang teoryang ito na tinatawag po natin na tinatawag na looking glass south theory. Ang teoryang ito, base po dito, sabi dito ay ito ay sinasabi ng teoryang ito na kung ano ang iniisip tungkol sa iyo ng pinakamahalagang tao sa iyong buhay ay siyang mag-aanyo ng sarili mong pagkakakilanlan. Halimbawa, kapag ang mga sanggol ay tumitingin sa mukha ng kanilang mga magulang, nasisilayan nilang bumabalik sa kanila ang iniisip ng kanilang mga magulang tungkol sa kanila. Sila ba ay iniibig? Sila ba ay nagugustuhan? Base rin po sa teoryang ito, kung isa-search po natin sa Google, ay minsan magdedepende ang ating pong pagkakakilanlan sa ating sarili. Depende po sa komento ng mga tao. Kung ito po halimbawa yung comment sa atin, bad comments, sometimes ay papunta roon yung ating pong mga pag-uugali. Kapag may mga good comments, ay minsan magiging affected tayo ng mga komentong ito at papunta roon yung ating mga pagkaugali. At according po sa teoryang ito, gaya po ng akin pong nabanggit, ay magdedepende po ito lalong-lalo na doon sa mga taong mas malalapit sa atin, kung ano po ang komento nila sa ating buhay. Halimbawa po nitong mga kapatid ay kung maalala niyo po yung kwento ng alibughang anak na kwento ng ating Panginoong Kristo, na mababasa po natin sa aklat ng Lucas chapter 15 at atin pong pagbubulay-bulayan na magsisimula po ito sa verse 13. Alam po natin ang storya at papaikliin na po natin ano po. Ang anak na nakababatang kapatid o yung sabihin na natin na may dalawang magkapatid na lalaki at yung pangalawa doon o yung mas bata ay hiningi na niya yung kanyang yaman sa kanyang ama at gayon ay kanyang winaldas ang kanyang yaman at siya ay namuhay ng masagana at gayon din ay dumating ang panahon na naubos siya ang kanyang kaperahan o salapi o ang kanyang kayamanang ito at nagkataon pa na dumating po ang tagutom sa lugar na kung saan siya. Hanggang ang kagutumang ito ay nagresulta na siya po ay nag-apply. Nag-apply siya na
ng isang trabaho at ang trabaho po niya ay tagapagpakain ng baboy. At hindi pa yun mga kapatid, dahil sa kanyang sobrang kagutuman ng kalagayan ng kanyang buhay, ay nais niya na kainin yung pagkaing baboy na iyon na walang sinuman ang makapagpakain sa kanya base doon sa kwento. Alam niyo po 'no, bagamat hindi na nabanggit sa kuwentong ito, pero imaginin po natin kung gaano karaming kaibigan meron po ang isang alibughang anak na ito, na siya po ay mayaman, siya po ay kilala, siya po ay mapera. Gaano karaming kaibigan kaya ang meron siya? At gaano kaya siya kasikat? Maraming lumalapit sa kanya, marami siyang nakakwentuhan, marami siyang kasama. Pero dito sa tagpong ito na binababasa po natin sa Biblia, nung siya po ay nawalan na, ano po, sabi doon, walang sinuman ang nais na magpakain sa kanya. So, kahit isa, makikita natin na walang sinuman ang nagpapakilala na siya'y kaibigan. Kasi kung meron siyang kaibigan, meron sanang magpapakain sa kanya. At dahil sa kanyang frustration, sa kalagayan po niyang yun, nagdesisyon siya na bumalik sa kanyang ama. Ang sabi po niya sa kanyang sarili, ilang alipin kaya ng aking ama ang maayos ang buhay? Ngayon, mag-a-apply siya bilang alipin din, isa sa alipin ng kanyang ama. At gayon po ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Ano ang pagkakakilanlan niya o kahulugan niya sa kanyang sarili? Siya po ay dati napakayaman, winaldas niya ang kanyang pera. Ngayon ay walang kaibigan at ngayon ay babalik siya sa kanyang ama, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang alipin. Pero alam natin ang story nang dumating po ang tagpong iyon, nang nagbalik na po ang anak, alam po natin na ito'y hinagkan ng ama, sinalubong, um, dinamitan or binhisan at gayon din ay nagpatay ng baka at sila po ay nagkainan at naghandaan. At ano po yung naging reaction? Nagtaka pa nga yung nakakatandang kapatid nung alibughang anak ano kaya nangyayari doon sa aming tahanan? Tinanong niya ang isang alipin at ang sagot ng alipin ay ganoon, umuwi ang iyong kapatid. Kaya sila po ay nagdiwang. Ngayon, nagkaroon ng sama ng loob itong nakakatandang kapatid sa kanyang ama sapagkat siya ay nanatili sa lugar na iyon at hindi pa siya binibigyan ng isang piging katulad noon. Pero nung kanyang anak na bumalik, sabi niya, itong anak mo na bumalik, na winaldas na dati ang kanyang pera sa mga prostitute, etc., etc., ay iyong pinaghandaan. Pero ako nanatili sa iyo ay hindi mo man lang pinaghandaan. Alam niyo po mga kapatid, nakita po natin ano ang pakahulugan ng kanya nakakatandang kapatid sa kanya. Siya po ay isang um, alibughang anak. Siya po ay isang anak na winaldas ang buhay. Siya po ang isang anak na naglayas. Siya po ay anak na hindi karapat-dapat na tumanggap ng pagdiriwang na iyon. Pero ano po ang pagtingin ng ama sa kanya? Ang pagtingin ng ama, siya po ay isang anak. Hindi niya na kinonsider ang kanyang ginawang wala sa kanya, kung ano ang ginawa sa kanyang pagkakamali. Pansinin po natin mga kapatid, buhay ka pa, ay hinihingian ka na ng yaman ng iyong anak. Pero hindi iyon yung naging mas malaking factor ng pagkakilala ng ama sa kanyang anak. At ang alam lang niya ito ay kanyang anak, kanyang hinagkan at kanyang sinalubong. Ang tawag niya rito ay anak na nawaglit, ngayon ay bumabalik. Anak na namatay symbolically at muling nabuhay. At all in all, ang tingin ng ama sa kanyang anak ay gayon talaga. Ang kanyang pagkakilanlan sa ama ay anak talaga. Alam niyo po ba mga kapatid, may kwento po sa banal na kasulatan sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa po natin sa aklat ng Juan at gayon din chapter 2 at gayon din sa chapter 6 na tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na ang dahilan kung bakit sila po ang maraming mga tao na mga Hudyo ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo at sila po ay naniwala sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay naggumagawa ng himala. Isa sa kanyang himalang ginawa ay nagpakain siya ng maraming tao, 5,000 na mga lalaki, hindi pa bilang ang mga bata at mga babae. Pero sa pagkakataon pong iyon,
ang maraming mga taong sumusunod sa kanya sapagkat gusto nilang makita ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Kristo at secure sila doon sapagkat sila ay mapapakain ng ating Panginoon ng tinapay sa kanila pong nakikita ang himalang ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Pero alam niyo po sa pagkakataon pong yun, habang dinidiscuss ng ating Panginoon ang kanyang buhay, na siya ang tinapay ng buhay na nanggagaling sa langit, na siya dapat ang tinatanggap ng mga tao, at sa marami pang mga discussion na ginagawa po niya na pwede niyo pong reviewin kung kayo po ay magkaroon na ng pagkakataon, ay unti-unti ang mga taong ito ay nagbulong-bulungan at nahirapan silang tanggapin ang mga aral na ibinabato ng ating Panginoong Kristo sa kanila hanggang sa mga huling verses ng chapter 6 na iyon. Mababasa niyo po doon na yung mga taong iyon, sabi doon, marami sa kanyang mga tagasunod ay hindi na sumunod pa sa kanya. So, makikita po natin mga kapatid na yung mga pagkakakilanlan ng tao kay Kristo ay nagkakaroon ng pagbabago depende sa sitwasyon, depende sa kanilang mga karanasan. Ngayon ngunit makikita po natin nang ang ating Panginoong Kristo ay mabautismuhan, narinig po niya ang tinig ng kanyang ama sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Mga kapatid, ang pagkakilanlan ng ating Panginoong Kristo ay nakadepende sa kung ano ang pagkakilala sa kanya ng ama at hindi ito mababago depende sa perception ng mga taong nakapalibot sa kanya. Bagamat ang mga perception na pagkakilala ng mga tao ay mababago kung sino ang ating Panginoong Kristo, ang pagkakilala ng ama ay hindi mababago kailanman na ito ang kanyang sinisintang anak na kanyang lubos na kinalulugdan. Alam niyo po ba mga kapatid, may isang senaryo sa banal na kasulatan din sa Matthew chapter 4 nang tuksohin ng kaaway o ni Satanas si Kristo ng unang tukso sa kanya pagkatapos niya mag-ayuno ng 40 days and 40 days and 40 nights na walang kain at walang inom, na nang ipapakain ang unang tukso doon ay sabi ni Satanas, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos. Halos katatapos pa lang yun, mga kapatid, ng baptism ng ating Panginoong Kristo. Kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mo ang batong ito na tinapay. Tama-tama, nagutom ang ating Panginoong Kristo. Pero alam niyo po ba, kung babasahin niyo po ang sulat ni Ellen G. White sa Desire of Ages, sa kanyang reflection doon, mga kapatid, na ito daw po ay isang question of doubt or tanong na merong pag-aalinlangan na dilalagyan niya ng doubt ng ating Panginoong Kristo. Yung tanong na kung ikaw ba talaga ay anak ng Diyos. Ang Panginoong Kristo, sigurado siya na siya ay anak ng Diyos. Kaya hindi na pa dapat niyang subukin, hindi na pa niya dapat gawin yung challenge ni Satanas kasi naniniwala naman siya fully 100% na siya ay anak ng Diyos. Kaya nasabi niya kay Satanas, wag mong tutuksuhin ang Panginoon. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, sa kalulihan ay wag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ngayon mga kapatid, ay ang titingnan po natin ang ilan sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa atin. Ang mga sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa atin, na ito po ang napakahalaga, no? Paano po ba tayo kinikilala ng Diyos? Ito po ay mas mahalaga kaysa kung paano tayo kinikilala ng mga tao. May ilan lamang po akong mga talata na ibibigay po sa inyo at ito po ay inyo pong i-review dahil po konting panahon na lang pong meron po tayo. At ito po ay mahalagang malaman po natin. Ang ilang mga talata po dito, meron pong 8, siguro magbibigay lang po ako ng 5. Sa John chapter 1 verse 12 ay makikita po natin dito na ako ay ang pagkakilala ng Diyos sa atin, ako ay isang anak ng Diyos. Sino man ang sumampalataya ay pinagkakalooban niya ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Sa John chapter 15 verse 15, ako ay kaibigan ni Jesus. Itinuring tayong kaibigan ng ating Panginoong Jesus. So napakalapit na connection sa ating Panginoon, ano? Tayo ay anak ng Diyos, tayo ay kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Sa Romans 6:66, sa chapter 6 verse 6, ako ay malaya na sa kasalanan. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ako ay tinuring na matuwid ng Diyos.
Sa Efeso chapter 1 verse 7, ako ay pinatawad ng ating Panginoon. Idagdag ko na po yung tatlo pa. Efeso chapter 4 verse 24, ako ay binanal ng ating Panginoong Diyos. Sa Pilipos 3:20, ako ay mamamayan ng langit. At sa kalihulihan, Colossus 3 verse 3, ang aking buhay ay nakatago kay Kristo. So mga kapatid, nais ko lang pong basahin ng ilang mga quotation dito mga kapatid na makatulong po sa atin. Sabi dito ay, ang halaga mo ay hindi nakabatay kung gaano ka kayaman, kung saan ka nakatira, o ano ang uri ng iyong kotseng minamaneho, o kung sino ang mga magulang mo. Ang iyong halaga ay mula sa halagang ibinayad ng Diyos Ama at ng Diyos Anak para sa iyo sa krus. Habang lalo nating nakikilala na tayo ay mga anak ng Diyos at labis niyang iniibig, lalo naman tayong nagiging malaya sa pangangailangan na makamtan ang pagsang-ayon ng ibang tao at lalo tayong malaya na gawin ang nararapat para sa iba. Kung kanino nagmula ang ating pagkakakilanlan, ay siya nating bibigyan ng kaluguran. So, ganun tayo kinilala ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay kanyang anak, tayo ay pinalaya sa kasalanan, tayo ay tinuring na kanyang matuwid, pinatawad na tayo, binalal niya tayo ay kanyang mamamayan sa langit at sa iba't ibang mga pagkakataon. Ito po ang pagkakilala ng ating Panginoong Diyos. Ito ang mahalaga kung paano tayo kinikilala. Mga kapatid, nawa ay patuloy tayong ma-inspire sapagkat tayo inibig ng ating Panginoong Diyos. Namatay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo para sa atin at sa gayon tayo po ay magkaroon ng kakakilanlan o kahulugan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaluhulihan, muli ko pong babasahin ang talata, siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. 2 Korinto 5:29. So, salamat po sa lahat sa inyong pakikinig at sa pagkakataon pong ito na tayo po ay nagkasama-sama.